Trae Young at Atlanta Hawks banta sa Eastern Conference, legit ang lakas. At Brooklyn Nets, inilabas na ang presyo ni Cam Johnson, Dennis Schroeder at Finney Smith. Nagtrending ang play ni Sengun, biglang nawala ang bola. Binubu si Trae Young bago magsimula ang laro. Ngunit sa huling buzzer, si Young ang nakakuha sa huling halakhak ng muling gampanan ang papel sa modernong Knicks villain sa Madison Square Garden. Nagtala si Young ng 22 puntos at 11 assist habang inelimina ng Atlanta Hawks ang New York Knicks sa score na 108-100 nitong Huwebes ng araw sa Emirates NBA Cup sa iconic na sahig na ito ng world-famous arena noong 2021. Nagsimula ang kasikatan ni Young sa gastos ng Knicks. Gumawa ng intrigang galaw si Young dahil sa galit ng talunin ng Hawks ang Knicks sa unang round ng playoff at naging susunod na Knicks villain matapos si Reggie Miller noong dekada 1990. Binalikan ni Young ang pangyayaring iyon sa bagong mapang-asar na selebrasyon. Habang inaasar ng sold-out crowd ng Garden gamit ang sigaw na F. Trae Young sa buong laro, gumanti si Young sa pamamagitan ng rolling the dice na galaw sa center court habang hinayaan ang oras na maubos upang ipagdiwang ang isa na namang malaking panalo laban sa Knicks. Dapat naming manalo kung ayaw naming gawin niya iyon, sabi ni Brunson sa mga reporter matapos ang pagkatalo. Malaki ang naging papel ni Brunson sa pagbagsak ng Knicks sa second half dahil hindi maganda ang kanyang laro. Limitado siya sa 14 na puntos lamang sa mababang 5 of 15 field goal shooting dahil sa mahigpit na depensa ni Dyson Daniels. Habang bumagsak si Brunson, sumiklab naman si Young sa ikalawang kalahati. Tumira si Young ng 12 puntos sa ikatlong quarter, kabilang ang personal na 8-0 run, upang burahin ang 66-62 lead for Knicks. Pinalawig ni DeAndre Hunter na nanguna sa Atlanta na may 24 na puntos mula sa bench ang run sa 11-0. Sa pamamagitan ng isang 3-pointer na nagbigay sa Hawks ng kontrol sa score na 73-66 at hindi na sila lumingon pa. Gumawa siya ng mahihirap na shot, sabi ni Knicks coach Tom Thibodeau tungkol kay Young. Isa siyang mahusay na manlalaro, kailangang depensahan siya bilang isang team. Nagawa naman ito ng Knicks sa karamihan ng laro dahil nakashoot lamang si Young ng 8 of 22 from the field. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay isa sa mga team na naging napaka-agresibo habang papalapit ang trade deadline. At ngayon naman isa pang team ang inuulat na naging aktibo sa pag-asang mapa-improve nila ang kanilang roster. Kailangan ng Lakers ng malalaking pagbabago sa kanilang lineup at ang inaasahan ay makakagawa sila ng isa o kahit dalawang pagbabago upang mapalakas ang kanilang team. Ang Lakers at Warriors ay naiuugnay na sa maraming pangalan at ang presyo para sa marami sa kanila ay nalantad na, kabilang ang dalawang trade targets na maaaring perpektong akma para sa parehong team. Ang Brooklyn Nets guard na si Dennis Schroeder, forward na si Dorian Finney-Smith at Cam Johnson. Sa ngayon, ibinunyag ng NBA Insider para sa Forbes na si Evan Sidery ang presyo para kay Schroeder at Finney-Smith. Habang hinahanap ng Nets ang first round draft capital para kay Dorian Finney-Smith at Dennis Schroeder, huwag magtaka kung parehong maipackage ang dalawang veterano upang makamit ang bawat layunin. Ang pinagsamang sweldo ni na Finney-Smith at Schroeder ay $27.9 million. Isang abot kayang halaga para sa iba't ibang mga team na naghahangad na magkampiyon, isinulat ni Sidery. Habang papalapit ang trade deadline, itinuturing ang Nets bilang sellers at matagal nang naiuugnay ang Lakers kay Finney-Smith. At ngayon naman ang Warriors para sa tatlong manlalaro na nabanggit. Si Finney-Smith ay may average na 10.7 points at 4.3 rebounds and shooting 42.2%. Sa kanyang 3-pointers para sa Nets ngayong season habang nagpapakita ng kanyang solidong depensa. Maaari siyang maging kandidato para magsimula sa frontline ng Lakers kasama sina LeBron James at Anthony Davis. At Stephen Curry and Draymond Green kasama ang Warriors. Ito ay magiging malaking pag-upgrade kumpara sa kasalukuyang mayroon ang Lakers at Warriors. Kaya niyang mag-shoot ng 3-pointers at bantayan ang pinakamahusay na perimeter player ng kalaban na siyang desperadong kailangan ng Lakers. Samantala, para kay Schroeder, ito ang magiging kanyang ikatlong pagkakataon na maglaro para sa Lakers at kauna-unahang pagkakataon sa Warriors kung matuloy. Ang 31 taong gulang na manlalaro ay maganda ang simula ng season sa Brooklyn. May average siyang
18.6 points per game, 3 rebounds, and 6.5 assists, habang may shooting percentage na 44.8% from the field and 38% from the 3-point range in just 22 games for 33.9 minutes per game. Agad na mapapalakas ni Schroeder ang backcourt ng isang team kumpara sa kasalukuyang mga point guard nila. May ilang solidong piyesa ang Lakers na maaaring i-offer sa posibleng trade sa Nets, kasama ang 2 draft picks na hawak nila. Maaaring gamitin ng Lakers ang isa o pareho sa kanilang mga first round picks para kay Schroeder at Finney-Smith kung naniniwala silang sapat ang dalawang ito upang gawing contenders mula sa pagiging pretenders. Para naman sa Warriors, may sapat rin silang mga assets kasama ang mga rising star ng team na sina Moses Moody at siguradong hindi matatanggihang Jonathan Kuminga. Tututukan ng Los Angeles at Warriors ang kasalukuyang sitwasyon sa Brooklyn habang patuloy na nagiging available ang iba pang mga kaakit-akit na pangalan sa merkado. Speaking of Warriors, tinapos ng Houston Rockets ang 15-game winning streak ng Golden State Warriors sa kanilang head-to-head matchup sa isang dramatikong panalo na 91-90 sa Toyota Center sa quarterfinals ng NBA Cup nitong Miyerkules. Dahil dito, umabante ang Rockets patungong Las Vegas at makakaharap ang Oklahoma City Thunder sa semifinals. Mukhang kontrolado na ng Warriors ang laro nang magkaroon sila ng 6 na puntos na kalamangan sa huling 2 minuto. Ngunit sa isang nakamamanghang serye ng mga pangyayari, isang 3-pointer mula kay Fred VanVleet, turnover ni Draymond Green, basket ni Alperen Sengun, turnover ni Gary Payton, at mga free throw ni Jalen Green matapos ang kontrobersyal na foul call sa isang loose ball na agaw ng Rockets ang panalo. Nagkaroon ng pagkakataon si Brandon Podziemski na manalo ang Warriors sa huling segundo, ngunit na-block ni Jabari Smith Jr. ang kanyang attempt bago ito umabot sa basket. Pinangunahan ni Sengun ang Rockets na may 26 na puntos, 11 rebound, 5 assists at 3 steals. Ngunit akma na isang defensive play mula kay Smith ang nagtapos ng laro. Dahil ang depensa ng Houston ang nagtakda ng tono sa buong laban. Pinilit nila ang Warriors na mag-turnover ng 15 beses at nilimitahan si Stephen Curry sa 19 na puntos lamang. Ang mga reaksyon sa social media ay halo-halo at ang nakagugulat na turnaround na ito ay mabilis na naging usap-usapan sa social media, kung saan pinuri ng mga tagahanga ang depensa ng Rockets at ang kanilang resiliency laban sa isang powerhouse team tulad ng Warriors. At speaking of turnover ng Warriors at Alperen, nagtrending ang play na ito ni Sengun na kung saan mapapansin na biglang naglaho ang bola mula sa kanyang mga kamay. And the Rockets now from 3 tonight, Grant, 1 of 11. They get it back, Sengun dropping it to Eason. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagkatalo ng Warriors? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.